buhay, alam nating lahat na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok. Ano lang pag may... Kadalasan natin nalalaman na walang magandang tutulong ito sa atin. Ngunit dinit sa ating kasama, ito ang nagpapalaban sa ating Uy, at uno ha. nagpapatibay sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa buong may kaparis. Matutunghayan natin ngayon ang magsasagawa ng isang original na teksto ni Francisco Balangas at maaaring isa sa mga pinakamagandang obra maestra na naisulat sa kasaysayan ng kulturang Pilipino. Nais namin na magdalaw kayo sa aming munting presentasyon. Si Florante ay bugtong na anak ni Prinsesa Floresca ng Crotona at Duque Eliseo ng Alban. Nang isang buwan pa lamang si Florante ay muntik na siyang madamit ng isang buwan. Aha! Buitre! Iyan ang nananamat sa'yo! Ano nangyayari? Prinsesa Floresca ang... Ang laki siya na! Buti na lang sa maayos ang kalagayan. Salamat sa iyo, Milari, kung hindi magkaroon ng pangalaman. Hindi ka puntahan natin sa kanyang ama. May isang ring pagkakataon na naanis si Florante dahil sa sugot niya ang Cupido ang shaman. Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa wastong unang na upang tumuglas ng kanyang pagsusunan sa pagluto ng pagmamahal ni Duque Eliseo na siya ay mag-aralin sa Atenas. Napapansin ko po ang iyong pagkabalisa. Ano ang mga nagpagulo sa iyong kaisipan? Durante anak, kapag isip-isip ko, panahon na upang pagbukas na ang kalunan. Ikaw ay pagkakaroon ng isa at Atenas. Ang gusto sa mga ang Atenas ay pagbukas sa mahusay na pagbukas. Sana rito si Atenas siya ang iyong. Ngunit ang aking ina, iyatat at pagbawaman sa kanya. Batid ko ang pagmamahal ng mga inuuling ina. Wala po tayo pagdadamay ang bukan sa hindi natin pagdalayo. Kaya sabay din natin makagapuan sa buhay. Yan ang dahilan kung dapat natin isip natin. Ang kabiyanan ng bunga ay dapat natin bawalan. Makalipas ang ilang araw, nagkanda si Florante patungo sa Atenas. Huwag kayong mag-alala, inay. Ako ay bilisan na. Sa lugar na yun, natitingin ka ang mga at palagi mong tatandaan na gumagabay sa iyo ang buong may kapal. Nagagalak ako sa iyong pagdating. Ganon din ay sumasatuso ko, maestro. Isang buwan na ang lumipas, subalit hindi sumalayan ang pagkalukutan sa kanya. Kahit minsan, pinagsasabi siya ng kanyang buho na magpapagalitan at sinabi pa niya na may kapabayan siya dito. Nagpakilala si Florante sa kanyang mga kamag-aral at di niya akalain na doon pa niya makikilala ang magiging pinakamatay na kanya. Ginagagala kita makilala. Parang may kulang dito. Nasaan na pala siya, Dolfo? Nayan lamang siya at may nagkamabalaan. O, Dolfo. Siya nga pala si Adolfo. Morante. Siya nga tinanggit ko mga kababayan mo sa Albania na anak ni Conde. Pinagagalan ko na paglalala ko. Ako'y nagagalak pagkat ang ating pagkakaibigan ay nagdulot sa akin ng sigla at kasiyahan. Mula noon ay nagkaroon ng konting kasiyahan sa kalooban ni Florante. Sa mga panahon na lumipas,
Sakaling ako'y malaring marating sa Albania, saan mo maging, o saan mo hindi upang umanat, lanyagan, kundi upang umagat yung kailangan. Walang dapat alalahan. At pinagkabula ang kanilang samahan, pagkalipas pa ng ilang taon, durante naman, ilalang, pinakamarunong sa paaralan. Ang pangalan niya ay nangihilaklak sa kanila ng mga tao. Hindi maaaring ikaw palagpasin ang pag-agaw niya sa aking karangalan. Isa lang sa amin ang sasalubig bangkay sa Albania. At lumipas ang ilang buwan, ang paaralan ay nagkaroon ng isang araw ng kasiyahan. Ang paralan natin ay magkakaroon ng isang pagkakasulang araw sa buhay ni Reyna Yocasta. Durante ang gagampanan mo ay ang papel ni Eteocles at Menandro, kaya mga papel ni Reyna Yocasta. Ang iba ay abala sa paghahanda, lahat ay nagkakasiyahan na iban kay Adol. Ilan ang mga araw mo, Florante? Sa araw bago masimulan ang pagtatagpar, si Adolfo ay pininaw ng itlog at naging sama sa isip niya ang maitim na balak ng buwan. Bukas, iganap ng aking paghiganti. Sa mismong pagtatanghal, pinakikilala ang pangirating pagbukas ng kasaysayan ng buwan. Mabuhay si Florante! Magpagabusog ka na. Saburi at libus-lubusin mo ng iyong kasiyahan dahil nalalapit na iyong kamatayan. Magsisimula na ating pagtatanga, kaya magsipaghanda na kayo. At sa kalagitnaan ng kanyang pagtatanghal, Center! Ayaw mo ba? Magpakatatag ka na dahil ito na katapusan mo. sa halip na sasabihin ang matandaan na ikaw ay kumilala at kapatid mo ako kay Epilopo na iba ang nawikan niya ang Kaya, bitawan mo siya. Aral. Anong naguluhan ito? Bakit? Anong dahilan ng mas kailangan sa tayo ng Nababaliw. Nababaliw ko na ba? Hindi ko dapat hayaan ang pagkagawa sa aking karangalan. Karangalan. Isa pang abang. Lupong at sakim. Patayin sa darbo. Patayin ang sukap. hindi na inabot pa ng pinapagkasal. Noon din ay pinauwi siya sa Albania. Sunod natin pagkikita. Isa lang sa atin ang mamatay. Ang buong Atenas ay nagkilalas sa nagkapalasan ni Adolfo. Hindi masama na ang isang tao ay magkakaroon ng tayog na layunin. Ang masama ay ang tapunin ang katuparan ng isang mapinsala sa kapwa. Paano nga kaya nagkakaroon ng isang kain na pumatay sa kanyang sariling kapatid dahil sa inggit? Paano nga kaya nagkaroon ng isang Adolfo naghangad ng pumatay sa kanyang sariling kapatid? Paano kaya kita matutubusan, Menandro, kung hindi dahil sa iyo, malamig na ang aking bangkay? Alisin mo sa iyong kaisipan ang iyong pamahagan. Dapat tayo mapasama sa nakilang ka. Ang lahat ang utak lamang sa Diyos. Ang instrumento lamang para iligtas ka sa pamahagan. Nakikita ko na mas malapit na ang araw ng iyong pagbabalik. Ang pagbabalik ko imposible kung ikaw mismo ay hindi makasama. Yung sasama ko, kaya